Am I being performative or parating nagpapakitang gilas? Of course, yes. I am performative person. To be honest, I think we all are performative. Whether consciously or unconsciously, lahat tayo may mga pinapakitang version ng sarili natin na dito sa mundo. And the real question is not about whether we are performative. The real question is, who are we performing for? Noong February 2026, na-expose ako sa isang spiritual yoga during a collective yoga session with Maxine Magalona. Hindi ko talaga in-expect na magiging interesado ako doon. Akala ko isa lang siyang activity na susubukan ko for a certain period tapos makakalimutan lang din as part of my healing journey. Pero iba yung nangyari. Something inside me got curious. Parang for the first time in a long time, may bagay na excited akong gawin. Parang hindi siya obligation, parang hindi siya trabaho, hindi siya for content, hindi siya para sa views. Ginusto ko talaga siyang gawin. Bumili pa nga ako ng yoga mat sa Lazada, mga 200 pesos lang naman yata din yun. Hindi siya mamahalin, walang aesthetic setup, walang sponsorship, just me and my affordable yoga mat. Challenge lang talaga kasi sa akin, nakatira ako sa maliit na condo unit. Wala akong sapat na space para mag-practice ng maayos dito. So, ang pinakamalapit kasing option dito lang din sa tapat ko sa Greenfield District. Public space kasi siya. Public place ba? Parang park, ganon. So, open space. May mga taong naglalakad, may mga taong nakatingin, mga taong may mga sariling buhay, pero minsan napapatingin din sila sa ginagawa ko. Naalala ko yung unang beses na naglatag ako ng yoga mat doon, nag-set up ako doon. Sobrang awkward talaga, ma'am. Hindi dahil mahirap ang yoga, kundi dahil pakiramdam ko lahat ng mga mata nakatingin sa akin. Lalo na spiritual yoga ang ginagawa ko. May meditation, may breathing, may poses na paminsan mukhang kakaiba talaga sa ibang tao, ma'am. So, at habang nakaupo ako doon, may tanong ako na paulit-ulit sa isip ko. Am I doing this for myself or am I performing this for other people? Doon nagsimula yung pinaka-importanting realization ko. Bumalik ako doon sa intention ko, sa center ko. Why am I here? Nandito ba ako para magpasikat? O nandito ako dahil may parte sa sarili ko na gustong gumaling, lumago, at mas makilala ang sarili ko? At nung naging malinaw na yung sagot ko, doon nagsimula yung IDGEF era ko. Hindi yung walang pakialam sa lahat pero yung hindi na kontrolado ng opinion ng iba. So bumalik ako, paulit-ulit, nag-yoga ako, nag-meditate ako. May mga araw na umiiyak ako habang nag-meditate, may mga araw na natutumba ako sa mga poses. May mga araw na mukhang weird siguro yung ginagawa ko sa paningin ng iba. Pero alam nyo, I keep showing up, not for them, for me. I was performing. Yes, I was performing. But I was performing for my own growth. For my own healing. For my own soul. And eventually, nasanay na rin ako. Hindi na ako masyadong conscious sa tingin ng ibang tao. Kasi kapag malinaw na kasi yung intention mo, humihina na yung mga ingay ng mga external validation. Then, something interesting happened. After months of showing up, napansin ko na may mga ibang tao na rin nagme-meditate sa park. May mga nag-yoga na rin. May mga tahimik na nakaupo sa gilid at nagre-reflect. At doon ko na-realize na kapag ginawa mo ang isang bagay na para sa sarili mo, may possibility na ma-inspire ang ibang tao. Hindi dahil pinilit mo sila hindi dahil nangaral ka or nag-preach ka, hindi dahil nagpakitang gilas ka, kundi dahil nakita nila ang consistency mo. Nakita nila yung transformation mo. At minsan, enough daw yun para magsimula rin sila maniwala sa sarili nilang growth. Parang sa workplace, sa trabaho nyo,
Bakit ka ba bumabangon sa araw-araw? 'Di ba? Para ba mapalakpakan ka? Para ba lahat humahanga sa iyo? Hindi naman, 'di ba? Bumabangon ka dahil may pangarap ka, may bills kang binabayaran, may pamilya kang mahal at may future kang binubuo. So bakit mo i-base ang self-worth mo sa mga validation ng mga taong hindi mo naman kontrolado? Hindi mo hawak ang isip nila. Hindi mo hawak ang perception nila. Ang hawak mo lang yung ang intention mo. At kung alam mong malinis ang intention mo, hindi mo kailangang depensahan ang sarili mo sa bawat taong nagsasabing performative ka. Minsan kasi, ang criticism ng isang tao or ng ibang tao ay hindi talaga tungkol yan sa'yo. Minsan projection yun, may reflection yun sa sarili nilang sugat. At hindi mo responsibilidad na pagalingin yun. Ang responsibilidad mo ay manatiling tapat sa sarili mo. Sa tarot, lagi kong naalala yung Seven of Swords. Hindi para sa panlalamang ha, kundi bilang paalaala na gawin mo ang dapat mong gawin kahit walang nakakita. Continue the work, continue the practice, continue the growth, even when nobody's clapping, even nobody is validating you. Isa pa, ito, yung Six of Pentacles remind me of charity works. Kapag tumulong ka para makita kang mabuti ng iba, baka performance yun para sa validation. Pero kapag tumulong ka dahil gusto mong tumulong, kahit walang camera, kahit walang audience, that's genuine. Ito pa isa, the Three of Cups. The Three of Cups remind me of friendship. Minsan masaya tayo sa harap ng mga kaibigan natin, di ba? Makulit, maingay, expressive, at mukhang performative at some point. Pero hindi dahil gusto nating ma-approve, kundi dahil comfortable tayo, maging real tayo or maging authentic tayo sa sarili natin. Being performative is not a problem. And the problem is when your identity becomes dependent on the applause. Because when the applause disappears, who are you? So yes, I am performative. I show up. I create content. I do yoga in public. I meditate in public. I cry. I laugh. I express. But I don't do it for the audience. I do it because this is who I am becoming. And if my journey inspires someone else along the way, then that's the beautiful bonus na lang. Remember this. You don't need an audience to validate your growth. You don't need permission to become yourself. Just keep showing up. Keep doing the inner work. Keep performing for your own soul. Because the most important person watching your life has always been you. Only love can hurt like this. Only love can hurt like